Hello, good morning sa mga ka-Francisco dyan. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoong Hesus, purihin ang dakilang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin, sa lahat ng makikita kasama na ang hindi natin nakikita. Ang Diyos po ay purihin at luwalhatiin sa mga buhay po natin. Now, daan muna tayo sa shout out, no? First of all, no, I would like to shout out my brother Chidoro Monies, no, sa Marigondon, together with his family. At sana ang Diyos po ay patuloy mag-protect sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos. Kayo rin dyan ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya kay Jesus. At God will use you, Brother Doro Muniez, and with your family. And also, I would like to shout out my beloved brother, Jordan Mangas, no? At kasama na ang kaniyang may bahay, kasama na ang kaniyang pamilya, kasama na lahat. At ang Diyos po mag-ingat sa buhay mo, Brother Jordan Mangas. At sa lahat ko ring mga kapatiran sa All Over Outreach Church Sangi, at saka sa Men's Ministry, I would like to shout out to all of you. And hindi ko na lang pangalanan dahil marami. Now, nandito tayo mga kabradsis dahil mayroon po akong ipapakita sa inyo na debate, no? Debate na naman. Hindi naman natin ito buhay, no, na makipagdebate. Kaya lang mahirap talaga, no? Mahirap talaga kung hindi natin tutulan ang mali, no? Baka na may lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao sa Pilipinas ay maniniwala sa mali. So sabi ng Biblia sa Titus chapter 3 verse 10, makikita po natin doon, no, na kailangan talagang sawayin, kailangan talaga na i-correct, no, yung mga tao isang beses, dalawang beses o tatlong beses. Pagkatapos, kung hindi naman sila maniwala, hayaan natin sila. Kaya lang, no, pag ganito na mayroon talagang mga nag-preach or nag-preach sa salita ng Diyos na hindi naman totoo, kailangan talagang sawayin. So, ngayon, mayroon pong debate na panoorin natin, video. Ito po yung debate ni Darwin Gitgano versus Pastor Ra Puentes, no? At ang tema po na kanilang pag-usapan o dialogo patungkol po sa compilation sa Biblia, no? At ayon po, no, sa aking pong na-obserba at napanood, nahuli talaga si Darwin Gitgano na siya po ay gumagawa-gawa lang at umaangkin na ang Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Ngunit ito po ay talagang nawasak, no? Talaga po itong na-break, no? Dahil marinig natin talaga ang totoo na mga pinagsasabi ng isang pastor, no? At ito po ay talagang katotohanan dahil may talaga, no? Based talaga sa banal na kasulatan, although nagkukut din siya sa mga history kaya lang hindi alam, parang blind po talaga ang isang CFD debatidor, Catholic pretender na si Darwin Gitgano. Parang hindi niya alam na pinaghandaan pa pala ang mga librong ginagamit niya na kumbaga na sinasiwalat niya sa mga tao doon sa Bohol. Hindi niya alam na pinag-aralan na pala ang kaniyang mga aklat na binabasihan. At ito po'y naunawaan natin na kasinungalingan lang pala o angkin-angkin lang pala. Kaya lang mga kabradsis, no, kaya itong Darwin Gitgano, siya po'y taga-Bohol, tagbilaran yata sa Bohol. Kung mayroon siyang mga kadebate, talagang dalhin niya doon sa Bohol, na pinuntahan nga siya sa kabayan nating taga Cebuano, no, si Pastor Puentes. Pinuntahan siya doon, no. Talagang sa tulong ng Panginoon na hindi talaga umubra, no, kahit baluarte ni Darwin Gitgano ang Bohol, no, dahil nandoon naka-sit up talaga yung mga fans niya doon, no, naka-sit up, no, yun ang magbigay ng crowd para ma-distract yung kalaban niya, no. At saka minsan din ang moderator kasabwat. At saka maraming naka-sit up ng mga tao na siyang gagamitin o na siyang parang naka-sit up na mayroon talagang taga-sigaw, panuya para wala sa diskarte ang kalaban. Pero hindi sila umubra ni Pastor Puentes dahil ang Diyos po'y kasama ni Pastor Puentes para ito po'y mapuksa at ito po'y mawasak ang tuwirang kasinungalingang depender o depensor ng Roman Catholic Church, no? So, panoorin natin mga kabradsis, no, sa kanilang mga argumento, no, base sa mga Encyclopedia, Wikipedia, o sa mga Visayas, Pilipinas! Welcome sa laing anib ni ining maong debate, lantugi, dialog sa pagtuo. Pamatudan nga ang simbahan Katoliko, Romano Katolika, mao'y nag-compile
o naghipno sa tibuok Biblia kung balaang kasulatan. Ini ipabarog sa Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Tinuod ba nga ang Iglesia, Santa Iglesia Romana Katolika, mao gayud ang naghipno sa tibuok kasulatan, Old New Testament, kini pagasupakon sa ato sab nga pastor nga gikan sa Dagbayan sa Sugbo. Siya maoy mo kunis-kunis sa mga argumento nga karon ipabarog sa atua nga affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano. Atong sugaton sa may nitong pagangop, Pastor Ray Ann Fuentes. Mga higala, akong ihatag ang kausait uriko nganong niyata karon in the affirmative side introduction, Reverend Father Darwin Gitgano. Salamat kayo atong pinangga nga moderator, Dr. Fidel Coritico. Og sa ato nga mga bisita nga mga pastoray nga niya dinhi karon uban ni Pastor Rian Fuentes, nga welcome dinhi sa City of Friendship, Tagbilaran City. Og karon atong ihatag na kaninyo ngano nga niya karon ang atong negative side, ang atong pinangga nga si Pastor Ray Ann Fuentes. Daghang salamat, Mr. Moderator. Hinaot ko nga naatay makatunan both sides. Unya ang atong moderator nga giyahan sab nga ang among gusto nga hapsay mahumanta din pagkahuman amiguhay ta because amo lang gustong ipaabot ang amo ang gituhuan. Alright, maayong gabi sa tanan and I hope you learn something tonight. Now, ladies and gentlemen, to the 8.1 billion, 8.1 billion people worldwide, to include the 4.9 billion Asians and the 119 Filipinos, welcome to our debate. And on the affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano. Maayong gabi atong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba ang kalugan ng compilation? Gathering of existing books. It is not all about authorship. The term compilation is gathering of existing books na meron nang nag-exist na mga aklat. He gathered the existing books. Plural po, existing books. Yun po ang term compilation. Hatagan nato og napulog 5 ka minuto sa pag-cross-examine gikan sa negative side, Pastor Ray Ann Fuentes, or a series of questions. Mr. Moderator, Padre Darwin, ningingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term nga buong Biblia ang gi-compile sa Romano Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay? Ang akong pangutana una sa tanan, matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kinig og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So, karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana. Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na by Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament, and then let us quote again the standard reference. Hindi lang personal opinion ko, ha. Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. Sa ato pa kay yes, doon na di ay Old Testament, sa wala pa'y
Roman Catholic unya ang Biblia nga imong gipamatud-an Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na diay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Igsoon. Ang mga church fathers, hikutlo na sa inyong Bible scholars si Martin MacDonald, iyang giates nga si Bishop Melito of Sardis, Bishop ang nag-coin sa term Old Testament. Okay. Ang imong tubag nga si Miletus nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament. Old Testament, sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Miletus. Pangutana, kana bang nag-coin sa Old Testament? Parehas ba nas nag-compile sa New Testament, sa Old Testament? Yes or no? Unang-una, Yes or no? oyon ko sa imong gisupakan, supa ko sa imong giuyunan. Yara. Oyon Moderator. ko. The answer is Yun ba kung dili? we need Diba? a categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Oh. Proceed. Kumalikon. Ang akong pangutana, Padre Darwin, simple kayong yes or no. Parihas ba ang nag-compile sa nag-coin nga Old Testament, ang Old Testament? Parihas? Dili, yes or no? Una, no. Okay. Babasahin natin yung Dili. ang sabi ni Lee MacDonald. Bro, open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin MacDonald. Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the sacred scripture in the Council of Jamnia, ito referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the 1st century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' sacred collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Gipangutan natin kaganina kung parihas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Imong gigamit si Miletus of Sardis nga nag-coin sa Old Testament. So imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang nag-coin sa Old Testament. At meron din siyang own listing, own canon. So kaya nga naka-influence siya, nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, Okay. ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din Katoliko na nag-compile. Time na daw, time. Okay. Sorry. Alright, so salamat sa imuhang sagot. So ngayon, next na tanong. Aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the Roman Catholic Church? Aware ka ba o hindi? Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. The central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. Alright. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo, dili? Unang-una, yung topic natin is compilation, not translation.
Yeah. So, No, Mr. Moderator. Nagsasagot pa ako, Mr. Moderator. Objection. Wala pong sige, categorical lang nadinig ko. Okay. So, my question is simple na dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So, I want to ask, kung pwede bang maka-translate kung walang kinompile yung mga nag-translate ng Septuagint, that is still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation na translation. The moderator would like to clarify. The question should be answered. Mahimo ba Oh, good. nga dunay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayud maoy mouna. Salamat. Then translation Salamat. shall follow. Yes, Proceed. yes, Mr. Moderator. Oh, nag-compile na nga eh. No? So, after compilation is Saint Jerome, the Latin official sa 405 by Pope Damaso. Objection po, Mr. Moderator. Official Objection, Mr. translation. Moderator. Sabi niya translation. The moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. Moderator. So, in-establish ko na ang nag-compile ay ang Catholic Church. Pero Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. 13 Isa man si Saint Jerome, the father of the Roman Catholic Church. Ingon man ang atong rules tubago ng pangutana. Tubag. Ang pangutana nako, Mr. Moderator, simple. Nga una man ang compilation. Ang akong pangutana man good Old Testament ni abot bagud siyang Jerome. Kana man gud si Jerome dito naman na sa later. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagpunting ni sa Septuagint. Mao bitaw nga Old Testament atong gisgutan. So akong pangutana balikon, kay di man ka magpa-object, akong balikong pangutana, Sir Padre Darwin. Ingon ang moderator ang pag-compile na una kaysa translation. So ang akong pangutana manggod nga nabitin ta, pwede bang i-translate ang wa pa na-compile nga Old Testament? Pwede o dili? Unang-una, objection, Mr. Moderator. Nag-focus siya sa Old Testament lang. Objection. The question is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Posible ba nga ma-translate ang maong balaang kasulatan na wala pa kini ma-compile? So, you may answer yes or no Yun. and justify the answer. He is referring to counter-objection, Mr. the Okay. Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ano ang kahulugan dito? Counter. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Roll pa ka. Buong Okay. Biblia. Roll na ka o counter pa ko. Before, Okay, sige. take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate o dunay sub-issues. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. The main issue of the debate, pamatudan nga ang simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. The verb, ang action word which is the main subject of the debate is compilation. Compilation. So proceed on the issue of compilation. All right. So the next question ta. Ang ako manggong pangutana, pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile? Na i-compile, oy. Pero mo sugot ta. Di, premise ni. Premise. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ga compile sa buong Proceed with the question. Reserve side comments I have on 2 minutes rebuttal. to premise, Proceed. Mr. Moderator. Pamatud-an nimo nga kamoy ga compile sa buong Biblia. And I said, ganina, ingon ko, matawag ba nimog Biblia ang New Testament lang? Dili, kay part. So, apil gid ang new, ang old. Mangutan ko karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Or na? Topic na to,
Oh, ang topic na to, wala sila nagkapabor kunuhay, no? Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. At yung Bible is consist in the Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya? No. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile New Testament lang. Tama, mali. Okay. Ang wa niya mao yun sa gipadayag sa affirmative side, you have 1 trillion% authority to attack on your 20 minutes constructive speech. Okay. So, again ha, sabot tadaan ba? Magsabot tadaan. Ang tema, RCC nag-compile sa buong Biblia. So, ang kahulugan sa Biblia, Old and New. So, dapat, ikaw mo i-compile sa Old, ikay ka-compile sa New. Kaya di man kamo ingon nga buong Biblia di ay, kung New Testament lang, matawag ba ni mo Bible? Ingon siya, dili, party lang. Aso sa ato pa, ikaw gid ka-compile sa Old, ikaw ka-compile sa New. Unya nga nung naanamay na-compile sa wala pang Roman Catholic nga Old. Sa ato pa, ang imong pamatud-an di ay Padre Darwin dapat, kamoy ka-compile sa New. Aron mo, away-away kagamay aning timaha. Okay, atong tanawon ha. Tanawon na to mga kaigsunan. RCC daw nag-compile ang akong tema pagbali to negate unsa iyang giingon. Actually, naminaw kog maayo Padre ba? We have 2 videos nga nagtudlo ka nga nagsugod ang compilation dito gyud ni Pope Damaso I. Pero sa 20 minutos nimong pag-present, wa jud ko kadungog ni Damaso I. Ngano man na? 21st presentation. Pangutan-an ninyo si Padre Human ani. Padre, kinsay ga-compile sa Biblia unsay tubag niya? Madungog ninyo niya si Pope Damaso. Pero ganina 20 minutos mga higala naminaw ko kay gusto na kong mupangutana ni Damaso. Wa ko kapangutana kay wa gyud nahisgutan si Damaso. Mitago pas ilawom si Damaso unya mo gawas na. Okay, sige. Akong tema, tanaw na to. Ay, pwede mo click, ikay-click palihog brother. Okay, here. I-define po nato ang terms kay klaro magunang compile good. Okay, sige. Catholic Church, Apostolic Church, mao ni siya atong isgutan. Okay? Compile. Tanaw Cambridge sa dako adre. Ang compile gather together lagi. Kasabot ko ana, mo bitaw ingon si Mr. Moderator, nag-una ang compile kaysa translation. Kay di makaka-translate kung wa kay gi-compile. Sa ato pa, tema gyud ang akong pangutana nga wala tubaga. Okay, sige. Compile. Next. Unsa pa? Biblia. Pareha mi. Britannica ningon diha Sacred Scriptures, Old and New Testament. Pamatud-an nimo nga kamoy ga-compile sa Old, kamo sa ga-compile sa New. Naunsa man pagkaunsa nga wa man tay labot ang translation. Di lagi ka-translate kung di ka compile daan. Kuyaw kay mo translate ka nya wa kay giatubang nga gi-compile na daan. Okay. So, kana ha, tanawa yun ang definition. Sa ato pa. Sige, click lang. Sa ato pa. Sa tema, yan, Bible, mao gihapon. Sa Americana. Natin references diha. Click lang, ako lang. Isa ni. Okay, dili mao. Balik. Ayan, Americana, mao gihapon Bible, Old and New Testament. Alright, nagkahiusa man sa mi dito. Okay, next. Okay, sa ato pa, diha lang. Sa ato pa, sa tema palang daan, hinumdumin ninyo. Nga dili mao ang temang pamatud-an niya kay duna na di ay na-compile o sige pangutana na ganina recorded. Padre, duna na by Old Testament? Kamo ba'y nag-compile sa Old Testament? Yes or no? Natungog ninyo? Unsay answer? No! Sa ato pa, ang tema nimo New Testament lang. Ayaw buong Biblia kay alkansi ka. Next, sige. Atong pamatudan nga dili lagi na. Bisang pag new pa inyong pamatudan, di mo ka pamatuod na. Ingon si Martin Luther ganina. Si Martin Luther kuno naglisod kuno. Nganong di man maglisod si Martin Luther nga sa panahon niya, gamay pa kay information na to. Pero karon bilabing daghan ng informasyon. Mas di ko maglisod. Si Martin Luther naglisod siya, ako di ko maglisod. Kay daghan kay kog informasyon karon. Sige, ingon diri ha, tanaw na to. Kaning mga encyclopedia aron mo masyayod nga nagsalig sa encyclopedia. Ingon diha nga dunay gi-correct sa mga encyclopedia. Ingon diri akong basahon, English ni siya.
Hala, sabot man din may Tagalog. Okay, sabi dito, reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. Dili perfecto, hindi po perfecto ang encyclopedia. Kaya kailangan natin, ingon, at sabi ng Bible sa Matthew 18:26, with the mouth of 2 or 3 witnesses, the word shall be established. So mangita ta karon sa encyclopedias kung unsay majority nga information. Aron makaingon ta nga naagyoy informasyon nga kamatuoran kay di man pwede nga mamili lang kung usa ka buok. So karon aton tanawon. Another Paul said in 2 Corinthians the same, in the mouth of 2 or 3 witnesses the word shall be established. So aton tanawon general consensus in encyclopedia. General consensus. Okay, tanawon na to ha. Kanindot ang presentation na to. Ang Old Testament nga parte sa Biblia na-compile na, wala pa mitumaw ang Roman Catholic Church. Mo na'y kamaturan. Unsa may gingon niya? Tanawa. Ang gihatagan sa Old Testament, mga Hudyo. Mga Hudyo, dili Romano Katoliko. Tandaan niyo yan. Next. Unsa pa diya? Romans chapter 10. Romans chapter 9, the same. Hudyo ang gauna nato. Mao bitaw nga pariharata og ang Hebrew Bible consists of 24 but the same book na nato dili inyo ha kay 72 inyo ha amo the same kay ang Hebrew Bible or the Tanakh has 24 to 26 depende sa counting but that is the same sa ako ang Bible. So diha pa lang daan hagba. I'm sorry mga Romano Katoliko, amin nasuko niyo but we love you so much, we pray for you. Sige, kamatuoran na mo kung again sabot tadaan kung kamatuoran ng inyo mamalhin mi oy. Septuagint, tanawa. Ang Septuagint, click. Tanawa ha. Sa Britannica, unsay date aning Septuagint? Catholic Answers website sa mga Romano Katoliko. That is before Jesus Christ. Next, sige pa. New Catholic Encyclopedia na ako diri wala ka. Na ako New Catholic Encyclopedia nag-ingon that the Septuagint version 245 BCE to 246 that is before Jesus Christ. Next, sige pa. Maraglamin na kayo ba? Lamin na. Okay. The Dead Sea Scrolls. Doon na pa'y Dead Sea Scrolls nga na-compile nga nakitaan ang date niya is Britannica nag-ingon diha 70 CE. Okay, sige. Next. Muna na siya. Muna na diha pa lang wala na ang tema. No more. Dead Sea Scroll unsa pagingon diha? Sige, click lang Americana Encyclopedia the Dead Sea Scrolls kanus 150 BC oy. Unya kanus gani inyong claim Romano Katoliko 33 AD. Nanay Old Testament nga gi-translate Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. What's the objection? Focus tayo sa compilation of the whole Bible. Wala naman tayong objection sa mga sinasabi nila. The moderator would like to rule that the universal truth carries with the particular truth. The 20 minutes Counter. wala pa mahuman. Yes. And before the New Testament, the Old Testament should first be declared. Wow. And everything shall be explained. Thank you. Proceed with the 20 minutes discussion. Salamat ng marami. Okay, next. Okay? Klaro kay ni oy. Klaro kay ni. Tima ko na to buong Biblia. Apila ang old. Nganong old ramang kaog nyo nga giana nimo. Apila ang old. Sa wala pa si Pope Damaso og Jerome. Unahan na lang nako siya. Kay wala pa si Pope Damaso og si Jerome. Doon na nay old and new. Apilo na to. Old and New Testament may compile na daan sa wala pa si Damasos, wala pa si Jerome. Nga unsay pamatuod ana to Americana Encyclopedia unsay giingon we know at least that before the end of 2nd century wa pas Damasus Jerome na tao there existed written Latin translations of both Old and New Testament. Ingon sa translation pangutana yun na gani ang moderator unsa nimo pag-translate kung wa kay ni compile mata-mataon nimo mag-translate ko why na compile anaon nimo gigather gi-compile mo nang naka-translate kay na ay gi-compile very basic nga logic okay ano mo kuan magana reklamo magana unya ra hilak unya ra sa to number 1 argument the Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. So nga nung mag-claiman mo kamoy ga-compile sa buong Biblia. Number 2 nga argument is nanay Old, nanay nyo nga na-compile sa wala pa si Damasus, wa pa si Jerome.
Okay? Number 3, sa wala pa si Pope Damasus, doon na po'y New Testament ang mga Kristiyano. Oy, basa tag Bible. Di na to'y padapli ng Bible. Bible. Sa Colossians 4, ingon si Paul, basahan ninyo ang epistle from Laodicea, and the Laodicea will also read this epistle. So, naalagigikip na nila, wala gipanglabay. Next, sige, 2 Peter 3:16, ingon si Peter, na naay gisulat dito nga tanan nga epistle ni Paul. So 2 Thessalonians 2:15, ingon diha, whether by word, na tinuruan kayo, whether by word or by epistle. They taught by word or epistle. So may mga epistle. Next, yung tradition, very easy yan. Sabi ni Paul, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, ta Biblia. And then the parchments, meaning the moment that they wrote the scriptures, binibigayan sa mga mananampalataya. They did not scatter it para i-compile nyo, i-gather nyo, it must be scattered. At yan po ang presentation ni Padre Darwin sa kanyang mga sagot. Nagkalat daw, hindi ho. Sabi po dito ha, by the year 200, wa pa muna tao. The contents of our New Testament were quite generally recognized. Kay naan na lagi na compile, dili lagi kay wa sila kabalo. Asa may Bible ani? Kani mo di ni Bible ilabay na to ni. Kani Bible mi, dili oy. Mo bitaw nakalista sila kay nanay na compile. Lahi ang lista, lahi ang compile, gather together. All right? So, wala pa mo 200 pa na oh. Unya pa, unsa pa next? Next. It is clear that from the end of 2nd century, the main contents of our present New Testament were not questioned. Wa sila nag-question because naa nila ang mga epistle, ang mga Old Testament nga gisulat sa Old Testament, naa nila. Why question, oy? Wa sila niingon nga, kani, murag wa takabag unsay Bible ani niya. Inyo harabang presentation, moingon dayon mo. Nga, kamoy ga-declare nga mao ni Bible. Tanawa ko nung reference ninyo. Tagai ko na kong reference nga nung kamumantawin moingon nga ang pulong sa Ginoo, ang moingon nga pulong sa Ginoo ang Ginoo gihatag sa iyahang mga disipulo o mga writer nga ipasulat, siya may moingon nga ako ng pulong, dili moingon ang konseho, oy mao ni pulong sa Ginoo mo ni dili nganong konseho may mubukanon nga pulong man sa Ginoo, di man na pulong ninyo. Basis of objection. Una, sa introduction ko na, we should focus the central idea, compilation, not on the authorship of the Old and New Testament, but the compilation between Old and New Testament. Proceed with the Counter objection, discussion. Mr. Moderator. Wa man ko ingon nga author na ingon man diha nga did not deliberately nahisgutan lang nga naay New Testament. The argument, Mr. Moderator, simple. If there was already New Testament before the Roman Catholic Church, that means, therefore, deductive argument. You have the time, proceed. Time on. Okay. All right. So ingon diha, simple by about AD 200, the church had already come. Akong gipamatud ang landiri ba? Nga wala pa mo, naana lagi new and old. Na-compile na. Ngano mo appeal pa mo? Kung maingon ka nako karon nga, nag-compile sa mig-amo, adi na ko musupa kung nag-compile sa bug inyo. Pero maingon ka buong Biblia hantod maingon pa ng mga CFD. Kami ang gahimo sa Biblia, wa ka kuyapi. Kamoy gahimo sa Biblia, pulong sa Ginoo. Kana ganing moingon nga sila ga-compile gahimo sa Biblia is either ignorance of the history of the Bible or he is lying. He is lying because that dili na mapamatud-an karon. Kung kamoy nag-compile sa Old and New Testament or buong Biblia, kamo untay nag-compile sa Old, kamo siya nag-compile sa New, mo na buong Biblia. Because you cannot say buong Biblia kung New lang. You cannot say Old Testament, buong Biblia if Old lang. Dapat kamoy ga-compile ng Old and New. Simple logic. Number 2, sa wala pa si Damasus o si Jerome, nanay Old Testament and New Testament. Sa ato pa, taphaw og way kamatuoran nga si Damaso nag-compile, si Jerome ay pastilan, oy. Nangita ko ana og reference. Daghan kay kog reference diri. Ipakita nako tanan, ipaila-ila nako ninyo si Damaso ug si Jerome. You cannot find that they compiled the Bible. Di kakita nga naman kay di man na tinuod. So therefore, salamat kayo sa inyo ha og sakit-sakit kanang open-minded lang ta. Kay kamatuoran man ato adiri. Okay? Salamat kayo nya ready na tas pangutana.
Okay, thank you so much sa kawaan ka minuto sa paglumpag, paglintuad, paglintubaw sa mga argumento nga gipadayag ni Reverend Father Darwin Gitgano. O karon ang gilintubaw nga mga argumento ni Father Darwin Gitgano iyaning ipabarog pagbalik pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak sulod sa napulog 5 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4. Proceed. Test unya ra padre ha. Ako lang ihangyo ba. Kana mangutana ka dayon dito ta tubag niya imong oras nang utana ra baga niya mo syagit niya. Unya na lang sila syagit kung kuan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ato nga ngayon, there was already warning number 1. Okay? Hangyon ato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan. Ang ato lang hangyon, hilom lang ta unya paminawa ang tanan nga tubag. Okay? Unya rata mo syagit inig-end na sa maong debate. Pwede sad i-replay man kini. Unya ra mo syagit sa inyo pag-replay na. Not this moment. Proceed with questions. Salamat Mr. Moderator, salamat po Pastor Ian. Unang pangutana, ang pinirmahan mo nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, Base sa tiba. Ang napirmahan ko po buong Biblia. That's why ang old at saka new kayo dapat nag-compile. Kasi po ang buong Biblia, old and new, according to the definition, the Bible is the old and new. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Proceed with question number 2. Kapatid na Arian, sang-ayon ka ba, Bible scholar na si Martin MacDonald, na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Yes or no? Yes, sang-ayon po ako na siya ang nag-coin. Again. So yun ang mga kabranches, no? Hindi na natin tapusin dahil nonsense talaga itong mga katanungan ni Darwin Gitgano. Parang wala na, hindi na malabo na, no? So yan na lang tayo, no? Natutunan talaga natin kung ano talaga ang katotohanan na ito pong compilation sa Biblia. So nandyan na ang tinatawag na Old Testament, no? Nandiyan na na-compile na talaga ang Old Testament. Kaya nga ginagamit ito sa mga ating Panginoon during the time na buksan po ito sa pagpasok niya sa mga sinagog at mag-preach ang ating Panginoon. At saka ginagamit din ito sa mga apostols, no? Noong unang panahon dahil marami namang mga Hudyo na na-convert into Christianity o na-convert sa pag-follow kay Jesus. So kaya hindi ito iniwan itong Old Testament, dalang-dala po ito, no? At saka sabi po diyan, no, ni Pastor Fuentes, sabi po ni Pastor Fuentes na nakano na, no, yung itong mga sinusulatan ni mga epistle of Paul, sulat niya sa Roma, sulat niya sa Episo, sulat niya sa Pilipos, sulat niya sa Colosas, sulat niya sa Thessalonica, sulat niya sa kasi First Thessalonian and Second Thessalonian to so dalawang aklat, no, na sinusulat ni Pablo at saka First Corinthians sa Corinto and Second Corinthians, yan, no. Yun. At saka yung pangalawang dalawang libro din kay Timoteo. Yan, no, maraming mga aklat na isinulat ng ating Apostol Pablo at ito po'y kinukolekta, no. Ito po'y kinikip yun nilang mga sulat, no? Hindi yung pwede na isang tabi lang, no? Itapon, no? Sa basura, hindi. Yung mga sulat ni Apostle Paul, ito po yung nakagather, ito po yung nakakip, no? Kasi mayroon talagang keeper sa mga Church of Corinto, Church of Rome, o sa Roma, sa Pilipos, sa Thessalonica, and sa Galatia, no? Sa Episo, no, yun. Mayroong ang lahat ng mga sulat na isinusulat ng Apostle Paul ay talagang kinikip yun nila, no? At saka hindi yun mawala. Kasi kaya sabi ni Pastor Fuentes na sa debate na hindi pwedeng angkinin mo na kayo ang nag-compile.
dahil naka-compile na, no? Naka-compile na. Tapos ano pa, no? Ginagamit pa ni Darwin Gano si Damaso Uno. Mga alibay, no? Yun daw ang nag-compile. Hindi pa nga na isinilang yung dalawa, naka-compile na, no? Ayon po sa hindi pa nga nag 200 years, meaning first and second century. Oh, so ito hindi pa isinilang sila si Militon, sila si Damaso, Saint Damaso daw, no? Hindi pa yan na, ano, malayo pa yan. So naka-compile na lahat yan dyan. Dapat daw ang sasabihin ng mga Katoliko, baka mayroon kayong kinumpahil. Hindi ninyo ang kininyo na kayo ang nagkumpahil, dahil talagang mabulambog talaga kayo, no? Mabubuking lang kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo yung payo ko, hindi nyo wag mong kalimutan, Mr. Darwin Gano, kayong mga CFD, wag nyo kalimutan na wag, no? Dapat tumahimik talaga kayong mga pari, dahil ano to nagkakahiya to mabubuking lang kayo kasi hindi kayo magsambi ng katotohanan, no? You are lying, no? Ito talagang ano nyo lang, angkinin nyo lang lahat kayo, puro angkin. Kaya nga si Peter din inaangkin din yun, paano magpapa si Pedro sa Roma, hindi ba? Ano yan, pag-usapan natin yan, no? Sa ibang video. Ayan, dito muna ngayon tayo focus, no? Naunawaan po natin talaga na talagang bagsak, no? Ang pangatuwiran ng isang pari, no? Talagang nakakompile na, no? Yun, nakakompile na. Mayroon ng Old Testament, tapos ito namang mga sulat ni mga episode, naka-keep yun sa mga churches. Hindi yun pwedeng itapon, hindi yun pwede ibigay kung sino-sino na lang. Tapos sasabihin ninyong Roman Katoliko na kayo ang nag-compile lang. Paano kayong compile? Kaya nga ayaw nyo sa Biblia Kaya nga isinusunog ng mga paganong Romano ang Biblia dahil ayaw nilang tanggapin ang Kristyanismo Kaya nga lang kayo, mahuli lang kayo, huwag kayong angkin-angkin, tapos doon lang kayo nang bibisa. Encyclopedia, alam naman namin kung sinong gumagawa ng encyclopedia, mga book, mga church history, mga books, mga libro, mga aklat na para sa inyong relihiyon, lalo na sa catechism. Yun, lang yun sa religion. Kaya nabibis lang kayo dyan, tapos hindi naman sang-ayon ang Biblia sa inyo, ayon po sa atin pong napakinggan, no? Kaya mga kabradsis, dito pa lang, no, nahuli na, at dito pa lang talagang makikilala natin na wala talaga sa katotohanan. Ito namang debatidor na si Darwin Gano, siya lang talaga ang nag-ingay Ang mga pari talagang ibang mga pari tumahimik lang dyan kasi alam nila na wala talaga silang laban. So, kahit anong gawin mo sa mga verses, kahit anong gawin mo sa Biblia, talagang i-twist mo ang Biblia, hindi talaga kayo umubra dahil lumilitaw talaga na ang Biblia ay katotohanan. No, kaya kayo mga kapatid, sana panoorin nyo ito at saka huwag naman nyo kalimutan na mag-subscribe, no? Huwag naman nyo kalimutan mag-likes, mag-share sa video po natin, no? Share nyo at tapos dito na lang tayo, and then to God all be the glory. Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo ng Diyos, no? Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus, purihin ang Ama. To God all be the glory.